At ito na nga, napatitig na lang si Kilua kay Gon dahil nagugulat ito sa nangyayari. Dahil ginamit nga na naman ni Gon ang pagsasakripisyo. Mismong si Silva ay nakatingin din sa ginawa ni Gon at paano niya ito nagawa na naman. At habang nakatitig siya kay Gon ay may napansin siyang kakaiba dito na ibang-iba sa dati na ginawa ni Gon. At sinasabi ni Silva ito sa kanyang ama na si Zeno. At samantalang ito namang si Jin ay tila nakatitig lang na parang alam niya ang nangyayaring ito. Hindi ba siya nababahala sa ginawang ito ni Gon? At sa kabilang banda naman tayo dito kay Don Fix na tila nakatitig lang ito kay Gon. Hindi man lang siya nagulat sa pinakita ni Gon na lakas. At makikita natin na nag-uumapaw ang aura ni Gon sa buong katawan niya. At nagbago din ang hugis ng katawan nito. Walang ibang iniisip si Gon sa mga oras nito kundi ang harapin kalabanin si Don Trix. At sa tingin niya pa lang ay handang-handa na ito. Makikita natin si Hisoka na nakatitig lang at namamangha sa nakikita niya kay Gon. Dahil nakita niya na lumakas na naman ito. At eto na, nagsimula nang humakbang si Gon papunta kay Don Trix. Walang ibang iniisip si Gon kundi ang talunin lang ang kalaban. Si Gon naman ay tila nakatitig pa rin na parang walang inaalala. Na para bang ipinapakita niya na kayang-kaya niya pa rin ito kahit na anong gawin nila. At bigla namang umatake nga si Gon na napakabilis. Subalit para kay Gon ay napakabagal pa pala ng galaw ni Gon. Kitang-kita niya ang mga kilos nito. Wala ngang kahirap-hirap ay isang kamay lang ang ginamit nito. Si Kilua naman ay napasigaw na lang sa pag-aalala kay Gon. At makikita natin na walang kahirap-hirap na sinalag niya lang ang suntok ni Gon. Makikita natin na malakas din ang impact ng pagsuntok ni Gon dahil sa mga usok na sa paligid nila. Hindi man lang umatras na kahit konti ang mga paan ni Don Hisoka ay napanganga na lang dahil sa mga nangyayaring ito. At napaisip na iba talaga ang lakas ng mga nilalang dito kaysa mundo nila. Batid naman ni Zeno Soldic na ang lakas ni Gon ay kulang pa para talunin ang nag-iisang hari ng Dark Continent na si Don Trix. At sabi naman ni Silva ay sang-ayon siya sa sinabi ng kanyang ama na sobrang lakas talaga ni Don Trix. At ang sabi naman ni Don Trix ay kulang pa rin ang lakas nito para matalo ang isang hari. Hindi naman natinag si Gon sa sinabi ni Don Trix. At sinabi pa nga niya na gagawin niyang lahat para matalo si Don. Eto na nga, meron palang hinihanda si Gon na susunod na atake na para kay Don Trix. Talagang napakalakas na inipong aura at hinihanda niya. Pero kay Don Trix ay parang wala pa rin sa kanya ang nangyaring ito na kahit napakalakas na aura na inilabas ni Gon. Eto na nga, isang napakalakas na suntok ni Gon at napakalayo man na itinalsik at napuntaan ni Don. Sa kadahilanang ginamit pala ni Don ang kanyang jajakinin rock. At grabe nga ang pinakita ni Gon dito. At makikita sa mukha ni Gon na talagang seryoso siya na makalaban ang kanyang ninuno na si Don. Mismong si Senuson ay napanganga na rin sa ginawa ni Gon. At iniisip niya na kung siya mismo ang tamaan ng atake ni Gon na yon ay siguradong bali-bali na ang kanyang mga buto. At si Silva ay ganun din ang iniisip sa mga oras na yon. Talagang ibang klase ang pinakita ni Gon sa mga oras na yun sa laban nila ni Don Trix. Makikita natin na talagang bumaon si Don Trix sa malaking bato. Makikita natin ang alikabok, pusok, bato at ang pinagmulan ni Don kung saan siya. At sabay sabi pa nga dito ni Gon na hindi pa siya tapos. At eto nga, gagamitin na naman ba ni Gon ang kanyang jajakinin rock. Si Kilua ay nanonood na lang dahil sa lakas at galing na pinapakita ni Gon at talagang namangha siya dito. Ngunit may halong pag-aalala dahil sa ginawa na naman ni Gon ang pagsasakripisyo. Eto namang si Sig ay isa ring sa namamangha at nanonood dahil nga sa pinapakita ni Gon.
At dagdag niya pa dito na gustong gusto daw talaga ni Gon sa bayan ang lakas ng isang hari. At sa kabilang gilid ay nakatayo at nanonood lang si Jing na tila ba binabantayan niya lang ang mga kilos ni Gon. At balik nga tayo dito kay Gon. At talaga namang iniipon at pinapalakas niya ang susunod na atake para kay Don. Makikita natin na sobrang aura talaga ang pinapakawalan ni Gon. At eto na, jajakin, paper ang kanyang ginamit dahil nga napakalayo nga naman ni Don Trix sa kanyang kinatatayuan. Kitang-kita nila na mas kakaiba ito at mas malaki kaysa mga nakaraan. Eto na nga, at tumama nga ito sa kinaroroonan ni Don Trix. At isang malaking pagsabog na naman ang nangyari. Lumaki nga ang bitak at basag ng bato na kinaroroonan ni Don Trix dahil sa ginawa na pinalakas na Jack and Paper ni Gon. Manghang-mangha pa rin talaga sila sa pinapakita at tindi na lakas ni Gon. Napatanong si Silva sa kanyang ama na si Sinong Soldic kung sapat na ba ang kakayahan at lakas ni Gon para talunin si Don Trix. At sinabi naman ni Sen kay Silva na kulang at hindi talaga sapat para matalo ang isang hari. Nakatayo naman si Gon at nakatitig sa kinaroroonan ni Don Trix. Pinagmamasdan niya ito kung napuruhan niya ba si Don Trix at alam niyang hindi ito basta-basta mapapatumba ng ganun lamang na atake. Inaabangan niya at pinapakiramdaman dahil alam niyang nandyan lang ito. Makikita ulit natin ang bakas na pinagtalsikan ni Don Trix. Makikita na hindi pa nga ito lumalabas o gumagalaw. Napangiti at natutuwa nga si Don Trix dahil nga sa malalakas ang mga nasa harapan niya ngayon. Bigla nga itong napakabilis papunta kay Gon at hindi nga napansin ni Gon sa sobrang bilis na nasa harap niya na pala si Don Trix at dinala niya ito. Napaisip si Gon ni hindi man lang niya napansin o nakita ang paglapit ni Don Trix. Binitbit niya nga ito at hawak niya sa mukha si Gon at sabay dinikdik niya si Gon. Sa lakas ay talagang nabasag ang bato at pinawian niya nga dito si Gon. Si Gon naman ay nagtataka at iniisip na simula nang hinawakan siya ni Don ay parang nawawalan siya ng lakas at nauubos ang kanyang aura. Makikita natin sa kabila ng ginawa at lakas na ginawa ni Gon sa kanya ay wala man lang itong galos. Dagdag pa nga dito ni Gon, mismo ang kanyang paggalaw ay hindi niya magawa simula nang nahawakan siya ni Don Trix. Sinabi nga ulit ni Don Trix kay Gon na hindi nga sapat at kulang na kulang ang lakas nito para talunin siya. At pinagsusuntok niya na nga ito si Gon dahil nga sa hindi na ito makagalaw. Unti-unti nang nawawalan ng malay itong si Gon dahil nga sa nawawalan na ito ng lakas. Baka naman isa ito sa kakayahan ni Don Trix. Makikita natin si Killua na galit na nakikita niyang nagugulpi nga si Gon. Iniisip nga ni Killua na kung anong gagawin niya at para matulungan si Gon. Patuloy pa rin na sinusuntok ni Don Trix si Gon at wala na itong magawa dahil hindi nga siya makagalaw. Si Killua naman ay makikita natin na parang nawawala na sa sarili dahil nga nakikita niyang nagugulpi si Gon. Wala nang nagawa si Gon at wala na itong malay. Kaya naman si Killua ay hindi na mapigilan ang sarili at di na masuka ang galit ito at naglalabas na ito ng negatibong aura. Si Don Trix naman ay hindi pa tapos sa pag-atake niya kay Gon. May nilalabas itong masamang aura na ang abilidad pala ay kunin ang aura na makakalaban niya. Kunin niya ito hanggang sa maubos at manghina ang bawat makakalaban niya. At tuluyang hindi na makakagamit ng kapangyarihan. Ngunit may bigla na sumulpot at napansin agad ito ni Don Trix. At inatake nga siya nito. Ngunit nakailag naman agad siya dahil nga mabilis ang pakiramdam nito. At tinignan niya nga kung sino ito. At hindi lang pala isa, kundi dalawa ang sumugod sa kanya. Isang bata at isang lalaking may kuryente. At talagang iniligtas nila si Gon mula kay Don Trix. Makikita natin na ito pala ay si Killua. Ngunit paano nagawa ni Killua ang ganito? Ang isa naman ay si Kite pala. Ngunit ang Kite na mula sa Chimeraan. Kaya naman abangan natin sa mga susunod kung anong nangyari kay Kite at Killua.